Hi everyone, this is your host. My name is Waray at mag-react po tayo dito sa nangyaring rally dyan sa Pilipinas kahapon. Kanina sa amin, kahapon sa inyo kasi linggo pa lang dito. Sa inyo dyan ay Monday na. So nakita ko na kanina umaga na alimpungatan ako na parang may mga usok na lumalabas dun sa Senate building, no? At meron akong nakita na may mga fire truck na nagkontrol at 'di ba buti na lang hindi na napuruhan at hindi na natuluyan masunog yung Senate facility. So ngayon guys, dito tayo sa mga nangyari kanina na rally kasi ang daming kaganapan, ang daming mga naglabasan sa Facebook na mga pinagmamalaki nilang November 30 trillion March rally. Yan o. Yan. Huneta rally, pagod na ang tao, di na naniniwala sa rally at kaliwa. Ayan, so ganyan kadami, ganyan lang kadami ang naglabasan sa kalsada. Hindi talaga matutumbasan ang volume ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kapag sila ay mag-organize. Watak-watak na nga sila, kakonte pa. Kaya hindi pa rin talaga matutumbasan yung unity na tinatawag ng mga Iglesia ni Cristo na members. So, i-compare naman natin yan guys sa Iglesia ni Cristo. Yan sila kadami, oh. Kita natin, oh. Dami. Oh, ganyan. Ganyan sila kadami. Yan. Picture number 1. Oh, talaga naman, oh. Hindi talaga yan matatawaran yung kanilang pagkakaisa. Picture number 2. Ayan, napakalinis pa nila tingnan at formal. Very ano sila, kumbaga sa mga bata, behave. Behave sila kasi marunong sila sumunod ng kanilang mga rules. Hindi sila mga law breaker, kundi mga magagaling sumunod sa batas, Meron talaga silang pagkakaisa. Sa damit pa lang, unity na sila. May, di ba? At makikita mo sa kanila na yung kanilang paglabas ay hindi mo makikita sa kanilang mga mukha na napilitan o may mga pumilit. Talagang it's very vocal, very from their heart. Very voluntary from their heart. Role of law ang dapat manaig, hindi pamumulitika. Ganon sila ka-organize. Meron silang mga props. Ayan. Nakakatuwa at nakaka-believe. Transparency for a better democracy. Very organized sila sa damit, sa mga props. Hindi sila mga bayolente. Hindi sila mga nanggugulo. Ayan. Kahit sa ganitong pagpapakita nila sa luneta ng mga para sila nakapayong, nakasombrero, di ba? Unity talaga sila, united talaga sila. Ganda tingnan, no? Ganon. At wala man lang mga nagalusan, talagang masyado silang masunurin at disiplinado. Yun. So, ang ganda. Hindi matatawaran. At ito yung pinaka makikita natin, no? Asan na ba yun? Asan? Yung pinaka malaking picture na makikita natin sila. Sana yun? Yan o. Yun. Ganito. Ganito kada. Alin? Ganyan. Ganyan dapat. Ganda Ang dami nila para silang mga snow. Para silang parang nag-snowflakes yung luneta sa dami nila. Ang galing.
Yun, ang galing. Congratulations sa inyo. Nakakabilib talaga kayo. As in, compare mo naman dito sa isa na pinakita ko kanina sa inyo. Balik natin ha. Balik natin. O, compare naman dito. Anong makita natin dito? O, di ba? Anong meron dyan? Ito pa naman yung inaasahang mas marami, di umano, na lalabas sa kalsada dahil November 30, Bonifacio Day. So, walang tatalo sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo kapag rally ang pag-usapan. Kaya nagtataka lang ako sa mga ibang tao no na napaka-bitter nila nasiraan itong grupo, itong Iglesia ni Cristo. Ako, wala akong issue sa kanila. Do hindi kami magkaparehas ng paniniwala, magkaiba kami ng kultura, ng simbahan, mga iba-iba ang doktrina nila, iba ang doktrina ng Katoliko. Pero hindi sa akin issue ang Iglesia ni Cristo kasi at the end of the day, mga kapatid natin sila sa bilang isang Kristiyano. Wala yung Diyos nila, yun din yung Diyos natin. So, I think bakit tayo maninira ng relihiyon ng may relihiyon na nandito tayo sa mundong ibabaw para magkaisa, hindi man tayo magkasundo-sundo sa mga doktrina ng ating simbahan, pero yung respeto, I think given yung respeto, free na na-avail natin. Free natin irespeto yung ating kapwa kahit hindi natin kaparehas ang kanilang relihiyon. Kasi wala namang mga hinugasang tao, di ba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Ang hindi ko lang mag-gets kung bakit pinuputakti ng mga iilang mga social media content creator ang Iglesia ni Cristo. Lalo na yung mga katulad ko nga sabi ko nga sa inyo si Mema, may masabi lang, sila Labrador, sila yung mga grupo nila. Kahit yung itong long hair na kanilang kagrupo, nakalimutan ko ang pangalan pero OFW yata siya sa Hong Kong. Tinitira din niya ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko talaga mag-gets. Nagkita nga kami nung isang araw, nung Friday, pumunta ako ng doktor dito sa amin. Kasi meron akong schedule na ipapa-change kasi yung schedule na binigay sa akin na hindi ako available. So nakita ko si Jinky, yung Iglesia ni Cristo dito. Nalagi yan sa akin, naglalambing. Rahan, tulungan mo naman ako mag-book ng appointment sa pag-renew ng yung residence card namin dito. Sabi ko, oh, sure. Mahilig yan siya sa akin maglambing ng mga pagdating sa mga appointment kasi sa totoo lang, di naman sa pagmamayabang, mahirap matutunan yung salitang Espanyol, yung salitang Castellano o Spanish. Kaya yung iba sa amin na gustong mag-appointment online, nakikisuyo sa mga mas nakakaintindi. So, hindi ko sinasabing hindi alam ni Jinky mag-Spanish, pero siguro mas kumpiyansa siya kung ako ang gagawa ng kanyang appointment para mabigyan talaga siya ng appointment kasi mahirap kumuha. Kailangan mo intindihin yung mga word by word na sinasabi doon sa internet. So, lagi yan siya sa akin maglambing. Kaya, maraming iglesia ni Cristo dito. Mas marami pa yata sa mga yung mga ibang relihiyon kasi marami dito, may born again, may Sabadista, may GIL, may Hosanna. Marami yatang iglesia ni Cristo dito. Pero okay ang mga relationship namin, hindi kami yung alam mo yun, o iwasan kasi some other people will always say na yung mga iglesia ni Cristo intimidating. Napaka-intimidating kasi ang ibang impression nila na masyadong stricto daw. So, ayun, may tawag ako. Wait lang. May tawag ako. So, babay muna dahil may tawag ako.
Sagutin ko muna ito.